magandang araw po mga Kapinoy. Kamusta po kayo? Magandang umaga, tanghali, hapon, gabi. Kahit saan parte ng mundo kayo nandun ngayon. Ngayon po ay ano bang araw ngayon? Biyernes, March 7. Right? March 7, 2025. At papasok ulit tayo ng trabaho. Thank God it's Friday again. At dalawang araw na naman na walang trabaho pagkatapos nito. Okay. So, kamusta po kayo? Anong balita na diyan sa Pilipinas? Mukhang nagkakalimutan na tayo, Nagkakalimutan na ng nangyayari sa impeachment trial ni Sara Duterte, Pagtagal po kasi niyan, ang ugali ng Pilipino nakakalimutan na. Nakakalimutan na. Kaya nga dun sa isa sa mga I think isa sa mga ating mga diniscuss dito this past few weeks ay ano ang maaaring mangyari ngayong pinatatagal ni Chis Escudero ang impeachment trial, ang pagsisimula ng impeachment trial. Alam po natin na po nung nagbigay ng timetable ito. Nag-timetable itong si Chis Escudero, si Senate President Chis Escudero ay nagbigay ng timetable that will start on June 2 after ng election at magsisimula daw ang actual na trial ay something sometime around after the SONA, so most probably mga katapusan ng July, correct? So from the time na i-file sa Senado ang impeachment complaint, which is I think February 2. Correct me if I'm wrong, hanggang July, more or less mga po yan, 6 months. 6 months po. 6 months ang itinutulog ng impeachment trial o complaint sa Senado. At of course, marami po ang nagtataka kung bakit ang ginagawa nitong si Chis Escudero at bakit pinatatagal ng ganong pwede naman talagang simulan ang mag-convene agad ang impeachment proceeding, ang impeachment court at magsimula na ang kung ano man ang kailangan nilang gawin. Right? Hindi na kailangan maghintay pa on June 2. Correct? Kung ang sinasabi nila na impeachment, what we call this, ang sinasabi nila ay meron daw pong gagawin pa kung ano-ano like impeachment rules. Come on. Hindi po ito ang unang nagkaroon ng beses ng impeachment sa ating bansa. O hindi po na. Ito po, I think, full-blown impeachment. Patatlo na po ito. 2 na po ang nangyari nung panahon ni ERAP. Padalawa ay nung kay Corona. Ito po ay full-blown. Although itong kay ERAP ay nag-walk out ang mga senador during that time, pero nauwi po sa People Power 2. Itong kay Corona, isa po ito talagang nag-full-blown, at natapos at na-convict itong si Renato Corona. Okay, so meron na pong rules. Konting tweak na lang yan kung ano man ang gusto nila, ng Senado. Sabi nga ni Coco Pimentel, nagawa niya in like one day, ng mga staff niya. Ang tweaking o mga pagbabago or review na ginawa sa impeachment rules kung ayaw nila ng ganon ng mga present, So, correct. So, anong mangyayari dito, Kung sakali man at nagkapalpak-palpak yan, ang impeachment na yan, At kung ano man ang mangyari, whatever. For example, nawala na ang intensyon ng mga tao, Alam naman natin yan, political exercise, Or hindi mabigyan ng due justice ang
ang impeachment trial na yan. Ibig sabihin, in short, pumalpak. Ano? Dahil sa kapabayaan ni Chis Escudero. Ano ang mayroon ba liability si Chis Escudero dyan? At kung magiging liable siya, ano ba ang maaring parusa sa kanya under our Constitution? Ano? So, dito na tayo natatanong kung sakali at mali ang ginagawa nitong si Chis Escudero. Di ko sinasabing tama, no? Kasi yan po ay hindi po sa atin para magsalita kung tama o mali. Ano? It's either sa Supreme Court or within the rules of the Senate. So, kung sakalit mali ang ginagawa ni Chis Escudero, paano siya mapapanagot? Ha? Okay. So, alam siguro dahil sa nangyayari sa impeachment at napakarami na ng pang-impeachment process o trial or instances sa Pilipinas, alam na natin ano ang mga pupwedeng mga tao o mga tao na namumuno sa ating bansa, ano ang mga mai-impeach, ano pwedeng ma-impeach, okay? Ano ba yung mga para maalis sa trabaho pag nakagawa sila ng kalokohan o kapabayaan, sino itong mga ito na po pwedeng ma-impeach? Ito po ay ang Presidente ng Pilipinas, ang Vice President, Supreme Court Justices, na tayo ay may 15, at saka yung mga miyembro ng Constitutional Commissions. Ano yung mga miyembro ng Constitution? Ano ba yung mga Constitutional Commissions na yan? Commission on COMELEC, Commission on Elections, Civil Service Commission, Commission on Audit, at saka Ombudsman. Yan po ang mga constitutional commissions na nasa ating konstitusyon na po pwedeng matanggal through impeachment. Paano naman? Ba't hindi ko ata nakikita dito ang sa listahan ang Senate President o membro ng Senado o mga congressman? Paano ba sila natatanggal? Paano kung sila'y nagkamali? At gumawa ng kalokohan? Paano sila matatanggal dyan? Okay? Ako po ay nagsaliksik sa ating konstitusyon. Ay hindi man po tayo dyan eksperto, pero tayo lang po isang commentator o isang nagsasalita dito na walang nakikinig. Na alam nyo po, ang isang senador ay pwede palang matanggal sa pagiging senador niya during his term. Bukod po doon sa hindi na siya iboto pag sa susunod na eleksyon ng kanyang mga tao, ay meron din pong paraan. Ang paraan po ay a vote of 2/3 of all the members kung saan man siya kasanib. So, ibig sabihin, kung ikaw po ay senador, at ang miyembro ng Senado ay 24, para po ikay maalis sa pagiging senador, ay kailangan pagbotohan at makakuha ng pagsang-ayon ang 16 na miyembro ng Senado. So, ibig sabihin, 2/3. At ganun din po sa mga congressman. Kung ilan po yung miyembro ng Congress, ng House of Representatives, ay 2/3 po nun pag pinagbotohan ka na alisin as member ng iyong kinaaaniban, whether it is Senado or House of Representatives. So, yan po ang isa sa nakita ko. Hindi ko po masyadong nasa liksik, pero yan po ang isa sa mga paraan para maalis. So, ang ibig sabihin baga na ang isang senador, the only way na pwede siyang alisin pag siya ay nagkamali at siya ay parusahan, ay tanggalin lang siya. And that the only way to do that is
kailangang sumang-ayon ang 2/3 ng miyembro. Sa katulad po ng isang Senate President, ano? So katulad kay Chis Escudero, paano siya magiging liable sa kamalian ng ganyang ginagawa sa kanyang kapabayaan? Ano? Paano? Ay di siyempre, bobotohan siya. Aalisin siya ng 16 na senador. Ito po tayo, dito ang problema. Ano? Baka malaki ang posibilidad na kaya niya ginagawa ito na pagpigil ng impeachment ay dahil pinagbibigyan niya ang majority ng miyembro ng Senado na it's either ayaw yung mga re-electionist, ano? Re-election, it's not the term re-election. He's seeking re-election, yung gustong maging senador ulit, ayaw nila dahil makakabawas ng boto. Nga naman, ano? Makakabawas nga naman ng boto sa kanila yan, ano? Pag alam nyo, ayaw nilang maging election issue itong impeachment na to. Dahil alam nyo, ang politika ay addition, ano? Addition. Hindi po yan subtraction, ano? Yung pong mga politikong corrupt ay gusto pa ng multiplication para mas madami. Mas madami ang kanilang boto, kahit isang boto lang, i-multiply nila ng 5 o di another 5. Nga naman. Pero kidding aside. So addition po ang politika. So ganitong mga pagkakataon, ayaw nilang mawala ang boto ng mga botante ni Sara Duterte. So yan po mga pabor. So ang ibig sabihin ko ay kaya ginagawa ito ni Chis Escudero ay para pagbigyan ng mga re-electionist or seeking re-election at hindi magalit sa kanya. So paano siya mananagot kung sakalit mali ito? Mali itong pagpigil niya. Paano siya mananagot? Kung pinagbibigyan niya ang karamihan ng miyembro ng Senado, walang boboto sa kanya sa pagtanggal sa for being a member of the Senate. Di ba? Kasi pinagbibigyan niya. So bakit nga naman siya tatanggalin, ano? Kasi pinagbibigyan siya. O pinagbibigyan niya itong mga senador na to. Di ba? So, leave a comment below. Ano? Kung sakalit meron kayong alam pa na paano siya matatanggal bukod sa boto o pagbotohan siya ng miyembro ng kapulungan niya at wag na siyang iboto ulit sa susunod na eleksyon. Ano? Paano nga ba napapanagot ang isang senador o miyembro ng House pag sila ay may ginawang kalokohan? Ano? Another thing nga pala, syempre pwede siyang hablahan ng graft, ano? Graft and corruption. But that is a criminal case. So, something political, ano? Something political in nature, a move which is something political. I mean, katulad ng impeachment, but Senate members are not included to be impeached, that can be impeached. Okay? So, yeah, ewan ko po. Mukhang lumalabo ito, ano? Ewan kung anong mangyayari dito sa impeachment na to, kung talagang ito ay may kahihinatnan or pababayaan na lang ba natin talaga na matulog ito, ano, sa Senado, at pababayaan natin itong kapabayaan ni Chis Escudero, ano? Okay? Magandang araw po muli sa inyo. Bye-bye!